Department of Health nagbabala sa pagdami ng kaso ng dengue ngayong tagulan. At Lady Gaga, nasa Sydney na para sa pagpatuloy ng kanyang Born This Way World Tour. At tapayan mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Samantala, nag-anunsyo naman po ng suspensyon ng klase ang St. Joseph School sa Fairview. Ayon po yan kay Principal Ferdinand Rullarela. Wala rin pong pasok all levels sa Sado College Foundation. Suspendido na rin po ang klase sa preschool hanggang high school sa Santo Niño de Novaliches School. At kanina, nag-anunsyo na rin po na walang pasok sa public preschool hanggang high school sa Malabon. At all levels naman po sa May Navotas. Wala rin pong pasok sa City of Malabon University ayon kay Dr. Rosalito Quides. Faith Christian Academy Novaliches sa preschool hanggang high school, New Era University at Blessed Redeemer Christian School sa Sauyo sa Novaliches. Samantala, mapunta naman po tayo sa usaping legal. Posible raw dahilan ng korte ang inamyandahang complaint ng kolumnistang si Ramon Tulfo laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Yan po ang pag-aakyat naman sa attempted homicide mula naman sa reklamong physical injuries na isinampa ng reklamong laban sa mag-asawa. Dahil umano ito sa malinaw na pagtatangka sa buhay ni Tulfo sa nangyaring gulo sa pagitan nila sa NAIA Terminal 3 noong May 6. Anong nakasaad sa batas kaugnay rito at pwede ba talagang baguhin ng kolumnista ang kanyang naunang isinampang reklamo? Yan naman po ang aalamin natin sa ating nag-iisang kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning sa iyo, Attorney. Good morning din sa iyo. At syempre, kung tulad na sinasabi mong malinaw pala ang pagtatangka, edi solve ng problema natin. Pero mamaya na natin. We are moving ahead of ourselves. So, isa-isahin natin kasi sabi ni Mr. Mon Tulfo, gusto niyang paamyendahan, di ba? Na yung complaint niya, una kasi sabi niya kay Raymart at kay Claudine, gusto niya i-upgrade daw to from physical injuries, gusto niyang i-upgrade to sa attempted homicide. Nabigat, no? Biglang bumigat ng gano'n. O, ano, maaari ba talaga yan? Talagang galit? Malalim ang pinag-uhugutan? Malalim. Pero pwede ba talaga na well, depende i-upgrade? kung anong stage na nung kaso, kung ito ay nasa korte na. Depende na yan sa discretion ng judge kung maaari pang amendahan o palitan ng kaso. Depende rin yan sa fiscal or sa prosecutor dahil yung fiscal ang siyang in charge sa pag-prosecute ng kaso. Kung meron mang pribadong abogado si Mr. Tulfo, under the direction of the fiscal yan. Yes. So, ang bola nasa fiscal. So, kung sa paniniwala nila, may basihan talaga para amendahan o i-substitute ng information o ang complaint, maaring gawin ito. Pero may periniso nga dapat ng korte kung ito ay nakahain na at walang magiging prejudice dun sa akusado. Oh, meron ba talaga? Ito, syempre, alam naman natin, may difference talaga. Meron Malaki. naman talaga. Yung attempted homicide from physical injuries. Ano yung, isa-isahin natin, ano yung, aside from penalties, ano ba yung difference yan? Para lang dun sa kaalaman ng ating mga manonood. Siyempre, unang-una, para dun sa akusado, di ba? Iba yung tawag sa'yo ay basagulero. Correct. Or nambubugbog lamang kesa sa isang attempted na mamamatay tao, di ba? Correct. Siyempre, iba. Pero sa ilalim po ng ating revised penal code, yung diferensya talaga is really one of intent. Okay. Okay? Kailangan maipakita at mapatunayan ng ebidensya na may intensyon talaga na patayin siya. Diba? Kung wala, ang krimen ay physical injuries lamang. Yun. Okay, mapunta tayo sa attempted homicide. Ano ba yung attempted homicide at paano natin makaklasify siya as attempted homicide at hindi yung ibang kaso? Well, sa ilalim ng batas natin, meron kasing tinatawag na stages of a crime. Yung una, yung preparatory acts, pero hindi pa po ito krimen, kahit na masama ang intent. May masamang balakin ba? So, halimbawa, si Connie po, galit na galit sa kapitbahay niya. Hindi ko gagawin yan. Galit na galit at nasabi niya sa sarili niya, mapapatay ko talaga sa buwisit itong kapitbahay ko. At bumili na siya, halimbawa, ng lason na sa pantasya niya ay napapainom niya dun sa... Hindi, ipis lang kaya kong patayin. Buti ka pa si Susie. Of course, kung tumigil si Connie sa puntong ito dahil medyo nahimasmasa na siya, nasa tamang ulirat, walang krimen. Kahit na nag-umpisa ka na, di ba? Bumili ka na ng means mo eh. Pero at the right time, tumigil ka. Pero yung iba na, ibang usapan na kung nag-move on si Connie, sa tinatawag nating mga acts of execution, eto na nga pumapasok, yung attempted, frustrated, at consummated stages. Ibig sabihin, meron na pong ginawa si Connie na iba. Pwede ba iba na example? Parang nangingiri ako. At sa
sa ilalim po ng batas natin, yung attempted, frustrated, and of course, yung consummated phases, yun na ang punishable sa ilalim ng batas. Basta parang, kumbaga, tinuloy mo na, di ba? Nandun na Oo. talaga na parang hindi mo na lang iniisip, no? Pero actually, pag iniisip naman natin, parang ang simple, syempre, attempted, frustrated. Pero kung minsan nakakalito, kung kunwari, especially yung attempted at saka kung ano yung frustrated. So, halimbawa, nagsimula na yung akusado, nagawin ng krimen, pero hindi natutuloy dahil sa mga ibang dahilan other than yung sarili niyang pagpipigil, his own spontaneous desistance. Halimbawa, tinutukan niya, di ba, tinutukan halimbawa ni Dexter ng barel. Sabi niya, papatayin kita, di ba? Ang dami mo namang ginawang kriminal dito ngayon, attorney. Pero, di ba, gagawin niya talaga, pero nakatakbo yung biktima. Or merong pinigilan ng iba dito, nila Igan, nila, nung ibang mga tao dyan, napigilan. Pero kung siya lang talaga at wala ibang pumigil, matutuloy. Yun ang Pwede. attempted. Yun, pwede yun. Pero may intention talaga siyang pumatay. Ngayon, kung nagawa na ang lahat para magawa ang krimen, pero hindi pa rin, di ba? Ang intention niya, patayin Pero hindi pa rin namatay ang biktima. Yun ang frustrated. Ibig sabihin, halimbawa, dun sa eksena natin, kaya hindi namatay yung biktima dahil magaling ang doktor. Or kaya Diba? hindi masyado napuruhan. Yung mga ganun, merong ganun. Pwede rin. insidente, Pero kung minsan, iba-iba kasi yung view ng korte. Kung minsan, sasabihin nila, wala naman talaga intensyong pumatay kasi hindi naman mortal yung wound. Ang layo, mukhang ano lang, talagang sinasaktan lang. So, depende rin naman sa appreciation. Kaya nga hindi ganun kasimple kung minsan. Kasi Kailangan mapatunayan talaga yung kailangan intent. yung evidence must clearly show na yung intent to kill nandun at hindi lamang yung haka-haka na Yan. palagay ko. So, of course, kung natuloy naman at napuruhan talaga, syempre, of course, yun yung consummated, diba? Pero kasi syempre meron attorney sinasabi, 'di ba, minsan yung salita pa lang, 'di ba? Papatayin ka or something ganun. Pwede mo na bang sabihin na 'yun, may intention na Pag sinabi pa lang sa salita. Kung salita pa lamang, kaya nga mahirap aralin yung criminal law na yan. Saka 2 libro yan, no? Kunwari, papatayin kita, baka grave threats pa lang yun. Or pag hindi mo yan binigay sa akin, papatayin kita, grave coercion naman. Alright. Pero hindi pa kasi siya nagmo-move on dun sa, kumbaga, by itself, ibang Hindi krimen pa. yun Pero if we're talking about homicide, kailangan magpakita na meron talagang intention pumatay. Now, it's really something that you need to consider sa time, place, ano ba yung ginawa. Kasi halimbawa, meron isang kaso na acts of lasciviousness kasi hinawakan daw yung babae sa loob ng simbahan. Sabi ng babae, ay naku, acts of lasciviousness yan kasi talagang May masama intention yung siya. balakid niya sa akin. Sabi naman ng korte, nasa loob kayo ng simbahan, siguro naman hindi yun ang intention. So it's really, ano yung maipapakitang ebidensya? Saan? Paano? Galing din ano ng lawyer yung dapat mo, 'di ba, paikutin ng batas. mga actuations ba, before, during, and after? Then you have to take an appreciation. Kasi nga, kailangan makapakita beyond reasonable doubt na yung intention na pumatay, nandun. Alright. Yung sa case nga nila, di ba, parang, yung sa akin naman, 3 stages daw kasi yun. So, yun yung kailangan patunayan. So, anyway. At saka siguro, kung sinabi niya, kasi parang sinasabi niya, sinakal daw Sinakal siya, siya, di ba? So, oo. yung extent Magpapass out nun, na siya. siguro kailangan magpakita ng doktor, may expert testimony, Alright. para sabihin na may intent to kill at hindi, yung hindi bugbugan, sapakan, di ba? Oo nga Kasi kung gano'n, talagang physical injuries lang. Sana nga, matapos na yan, sa Oo, mapayapang paraan. Ako sana. Napakarami namang ibang maaaring pag-usapan, Yeah. maaaring ibang pag-awayan. Oo nga. Anyway, kanya-kanya yan. Nasa korte na nga. Ika nga, no? Sana ho'y marami kayong napulot na impormasyong legal na diskusyon natin ngayon. Thank you very much, Attorney Gabby. Maraming salamat po. At ngayon naman po, makibalita pa rin tayo sa mga sunod-sunod na suspensyon ng klase. Suspendido na rin po ang klase sa preschool hanggang high school sa mga pampubliko at maging sa mga pribadong paaralan dyan po sa Marikina. Sa Marikina. Ayon po yan kay Marikina Mayor Del de Guzman. At ngayon, puntahan pa po natin ang iba pang balita sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Malakas na buhos ng ulan naranasan sa Kalakhang, Maynila sa magdamag. Klase sa elementary level sa public school sa Malabon suspendido. Ang iba pang class suspension announcement tutukan.